Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today our episode 2 for the General Virtual Assistant Training na ginawa po natin kahapon, ito na po yung video. So today we're going to do Virtual Assistant Task Practice. So wala na pong patumpik-tumpik, no? Ah, action agad, no? Action para may solusyon. So para at least ma-practice agad po natin yung brain cells natin, no? Tsaka yung mga neurons natin, no? Para malaman po natin, syempre, pag kayo nahirapan dito at sa tingin nyo nakakatamad gawin yung task na to, dito nyo po malalaman kung para ba talaga kayo sa pagiging VA. So, no? Maganda to kasi dito mo mafi-filter yung sarili mo whether kung pupush through ka ba o i-skip mo tong business na to at maghahanap ka ng bagong venture. So, yun nga po, ito po ang ating episode 2 for the brand new Virtual Assistant Training 2.0. No? So, welcome po sa inyo. At bago ang lahat, no? Bago po natin i-continue tong video na to, sana po you hit subscribe and comment po na I will be a virtual assistant. No? O kaya mag-comment kayo ng baka may tanong kayo o anong reaction nyo, no, sa video na to. At least makita ko man lang po na may nanonood sa atin dyan at makadaong palad ko po kayo kasi mahirap po sa online. Hindi ko po kayo nakikita, no? So at least kung mag-comment kayo, makikita ko po kayo. At wag po sana, no, sana po makapag-subscribe din po kayo sa channel kung inyo lang naman pong mamarapatin. Maraming salamat po. Okay, the first task that we're going to do is we're going to arrange a meet, no? Lagi-lagi po itong nangyayari. Kaya po ito ang unang inuuna natin, no? Kahapon po, no, on the episode 1, we talk about the introduction of virtual assistants, no, pros and cons, requirements, no, technology requirements, equipments. And the first is the communication tool, which is Slack. So today, we're going to do a task that is very vital in your career as a VA and your career as a secretary to the executive. So, kung marunong kang mag-arrange ng meet, medyo yung ibang mga bagay matututunan mo na. Kaso nga lang, syempre, sa umpisa medyo mahirap po ito, no? Kahit po ako ay nahihirapan dito kasi this is not my forte, no? To be honest. I'm not really arranging a meeting, booking calls are not really my forte po, no? As a virtual assistant. Ang forte ko po are around writing and social media, eh. But for the purpose of this training, no, we are going to tackle this, no. Pero parang na-master ko na nga, kaka-aral ko rin. Pero yun nga, this is a very important part. Kahit sino po, kahit sino ay kailangan matuto nito, no? Lalo na kapag baguhan kang VA, kailangan mo minsan, 'di ba, pag may makikipag-meet sa online, kailangan mong mag-book ng call with them, no? Kailangan mag-arrange ng meet, lalo na for multiple people on a group. So yun po yung unang task natin today. So we're going to arrange a meeting. So, okay, for the task, we're going to arrange a meeting for three different locations, which is Paris, LA, and New York City. No? So, Paris, LA, and New York City. Si client mo, nasa New York City. So, at yung mga kakausapin niya is around nasa Paris and Los Angeles, California. So, LA, no? And for that, we have to use three things, no? Dalawa lang yung nailista ko dito, pero tatlo po talaga yan. Nakalimutan ko na naman isulat. So, doodle.com, World Time Buddy, and ChatGPT. So, tatlo po yun, no? Bahala na po kayo kung anong gagamitin nyo, no? Pero we're going to attack this task with three different tools, no? And three different scenarios para magamit nyo, no? Sa mga future endeavors nyo, no? Para at least alam niyo yung gagawin niyo, no? Kumbaga, ano kayo, meron kayong previous learning, no? Para magamit tong mga application na to, para pag ginamit nyo, madali na lang, no? O konting hirap na lang. Kasi para sa akin kasi hindi ito madali eh. It takes and requires attention to detail, no? Attention to detail ang importante dito. Okay, let's go. Okay, for the first task, gumamit ako ng application na World Time Buddy.
no? Yan, worldtimebody.com. So, kung sa kay worldtimebody.com, ito yung interface niya, guys, no? Ang mangyayari diyan, meron kang location na pwedeng iset. Ito, makikita nyo dito. Paris, Los Angeles, New York City, di ba? Ito yung location, ito yung time, no? Ito yung time kung anong araw at anong time doon sa location na 'yon. For example, sa Paris, Tuesday, November 5 is 3 p.m. sa Los Angeles and 6 p.m. sa New York City. So, ang sistema, kailangan natin, we have to find a time that will intersect these three different time zones. You cannot choose a time from which one is sleeping and one is awake, right? So you have to be better to find a time that intersects three different locations. So yan, gamit si World Time Body, makikita mo dito pala sa area na to, sa time frame na to, pwedeng gising po lahat, no? Sa Paris 4 p.m., sa Los Angeles 7 a.m., sa New York City 10 a.m. So pwede pala dito, no? So kung makikita nyo dito kung ano yung highlight ko, lumalabas po dito, di ba? 3 hours, 4 p.m. to 7 p.m., 7 a.m. to 10 a.m., 10 a.m. to 1 p.m., no? So kung ano dito, lumalabas dito. So kung ikaw, pwede mo tong i-screenshot, di ba? Ayan. Para pwede mo siyang isend sa client mo or isend sa email nila, no? Pwede yon, di ba? So dito pala kay World Time Body, magagawa mo pala, no? Magagawa mo na mag-set ng maraming location. So, kung gusto nyo, punta tayo kay World Time Body ngayon para tayo mismo, no? Wait lang. World Time Body. Ayan, ito 'yon, guys, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung ano po, yung presentation po natin, ito po 'yon. Oh, ayan, gumagalaw kasi nasa worldtimebody.com po ako. So, yan, yung World Time Body po, pwede mo lagyan yan ng iba pang location. Kunyari, Philippines, kasali ka, no? Manonood ka sa meeting nila. Ayan, pwede ka pa magdagdag. Ayan, Manila. Kaso nga lang, pag nag-meet sila ng 7 p.m., alauna dito, no? Sa atin. Kasi kabaliktaran po ng New York City yan eh, halos eh. Ah, dapat nga pantay yan. Kaso nga lang, syempre guys, daylight saving ngayon eh. Kumbaga, nag-iba yung oras ngayon sa kapanahunan po ito dahil malapit na yung Pasko na i-experience po natin yung tinatawag na daylight saving, no? Nag-a-adjust yung oras, no? Kung dating 1 oras lang ang laman ng New York, 'di ba? Nagiging 2, nagiging 3, mga ganun ba? Dati nga hindi ko alam, meron pa lang yan. Dito ko lang po natutunan yan sa trabaho ko na nag-a-adjust po pala yung oras. Eh, alam mo naman tayo, masyado tayong ano tawag doon? Inosente sa mga bagay na ganito, no? So makikita nyo po, no? Ayan, apat na, no? Pwede kayong maglagay na kahit ilang lugar, no, na gusto yung gawin. So, yun. That is one way po, no, para malaman nyo kung ano yung pwedeng mag-intersect na oras, no, para po doon sa client nyo at para mapadali yung buhay nila. Kasi nga, guys, hindi po tayo pwede mag-set ng time na natutulog yung isang tao, no? Kabastusan po 'yon para sa kanya, ano, parang mahirap po, ano, depende na lang po kung nire-request niya, no. So doon tayo pupunta, no, ngayon sa susunod po natin na task, doon po tayo pupunta, no, which is gagamit po tayo ng isang another application po, which is yung doodle.com to. Naka-login na ba ako? Yan, doodle.com. Create a doodle. Eto naman po, pwede po kayong gumawa ng poll, no? Pwede niyo pong tanungin ang mga ka-meeting niyo kung anong oras po yung prefer nila na mapapadali kayo, no? Na kunyari pag nag-email kayo, ayaw niyo na silang reply back, no? Ayaw niyo na ng reply back para kasi pag minsan pag pa-email, kunyari i-email niyo tong for example, i-email niyo tong time na to, 'di ba? Screenshot.
magkakabalikan pa ng email eh kung sino yung mag-agree sa oras na yon, sino yung mag-agree sa oras na yon. Parang maraming gagawin. Pero kung gusto nyong mapadali, pwede naman tayong gumawa ng gumamit ng application, online meeting. Ayan. Ayan. Online meeting. And then, pwede tayong mag-set ng oras. No? Kunyari, babalik tayo dito kay kay World Time Body. Makikita natin 6 p.m. to 8 p.m. sa Paris. Sa New York City, 12 p.m. to 2 p.m. So ang gagawin ninyo ay isi-set nyo yung time na to sa Doodle. So 12 p.m. Ano nga ulit yun? Kaya humaharang yung Zoom settings humaharang, hindi ko makita. Ayan, 12 p.m. to 2 p.m. no? 12 p.m. to 2 p.m. sa New York. So ang gagawin nyo guys, siset nyo muna yung oras dito, New York. Yan. Yung importante po yan ha. I-set nyo po muna po ito. Ano? And then, i-set nyo po yung 12 p.m. dito. No? Bigay kayo. Kunyari, sa A13 kayo magmi-meet. No? I-set nyo yung oras. Ayan. Para makapamili po sila. No? Pwede mo silang bigyan ng dalawang option. Ayan. Ngayon, may isang option na tayo. Di ba? So, pwede kayong gumawa ng option na option 2. No? Katulad nito, meron akong option 2. Asan na yung option 2 ko dito? Ang option 2 po natin, ito yung nasa baba na ginawa natin, di ba? Ang option 2 natin is 4 a.m. sa Paris, 10 p.m. sa New York, no? Ito lang naman po, advisable naman po ito kung si Paris sa tingin nyo maaga siya gumigising, no? Or prefer niya yung mga maagang meeting, no? Kasi may mga tao talaga na early bird, maaga pa lang gising na yan, no? Gusto nila yung business nila, maaga nilang ginagawa. So pwede mo silang bigyan ng option, no? New York City, 10 p.m. Gising pa naman si LA kasi si LA 7 p.m. na mga oras na yon. Para at least meron kang option 10 p.m. no? 10 p.m. sa New York. So, kailangan nating iset, no? Ay dito pala 10 a.m. yung isa. Hindi mali pala tayo. Okay. 10 a.m. i-adjust natin 'to. Ayan, 10 a.m. Yan na yung isa and then yung isa ay 10 p.m. Ayan, so dalawa na yung time, no? So ang mangyayari diyan, guys, makakapamili sila, no? Pag pinindot ko to, itong create and share, tawag dito, pag pinindot ko to, lalabas na yung pamimilian. Pero bago nyo pindutin, pwede po kayong mag-set dito, no? Pwede nyo i-custom, kunyari, 30 minutes lang. Pwede kayong mag-set. Ang nakaset kasi sa atin, 60 minutes. Pero dito, kunyari, 30 minutes lang, mabilis. Quickie lang, quickie. Custom nyo 30 minutes. Pero nasa sa inyo na po yun. But for the purpose, is-set natin to na 60 minutes, no? So yung video conferencing para alam nila saan manggagaling, pwede nyo ilagay yung Zoom, no? O pwede nyo na rin i-add, no, yung account nyo dito, no? So pwede 'yon, no? For the purpose, di muna natin i-add 'yan, no? Bahala na kayo kung gagamitin nyo lang naman po tong application na to, no? Para po mapadali yung buhay nyo. So pwede nyo rin connect yung calendar nyo diyan para makita kung yung oras na to ay bukas sa kalendaryo nyo, no? Kasi minsan kung ang kalendaryo nyo maraming nakalagay, babangga pala dito sa meeting na to, eh hindi nyo masaset yung oras na yan, no? Pipili kayo ng bagong oras. But for the purpose, we're going to proceed now, no? So yon, create and share. Pagtapos na, pinutin nyo create and share. Pasensya na, medyo sinisipon ako. Ayan. So, meeting poll created, no?
So, ang gagawin nyo, kung gusto nyong makita, ipi-preview natin, no? Pero kung i-email nyo na, ito yung gagamitin yung link, no? Tapos ito yung ipi-preview muna natin, no? Pero syempre, preview muna natin. Ayan, ito yung sinasabi ko, guys. Pagka sinare nyo po yung link, ito po yung lalabas sa kanila. So makikita na nila dito, di ba? So isa-set nyo to yung time is New York. Ito nakikita ko to as a Philippine time, no? Pero kung isa-set nyo yan ng New York, sa type mo syempre kung nasan ka, di ba? Para mag-adjust yung oras para sa'yo. Ayan, makikita nyo na dito, 10 a.m. to 11 a.m., which yung oras na sinet natin kanina around New York. Pero syempre, kung sila ay nasa Paris, makikita nilang mag-a-adjust to. Ayan. Di ba? Kasi isa-set nila yung Paris time eh. So malalaman nila kung ano yung oras na pasok sa kanila dito, di ba? So, kailangan alam nila yon. Kailangan iset nila to kasi mahirapan silang mamili kapag dito nakaset sa oras nila. Pero syempre, makikita naman nila yan eh, di ba? Ah, ano ba namang basahin nila tong part na to, di ba? So yun guys, ang dali lang, di ba? Kung ating susumahin, medyo may pagkamadalian lang kasi gagawa ka lang ng poll. Para kang nag-Facebook, no? Gumawa ka ng poll sa Facebook, Q&A, no? So, pag set mo dyan, pipili sila kasi magche-check yan eh. Oh, dito pala, si Chad pala, ano? Ayan pala, oh. Ayan, oh, si Chad pala, pwede ng, ano. So, sila, makikita nyo kung ano yung boto nila dito, makikita nyo yung resulta kasi sa inyo to eh, lalabas to sa mga email nyo, lalabas to dito sa doodle.com nyo, kung ano yung bilang ng mga tao na pwede ng oras na yon. So, mangyari, magagawa mo na gawin sa mga oras na to, di ba? Kung sino ang mangyayari diyan, kung may boboto dito sa kabila, syempre, majority wins, di ba? Pero kung tatlo lang, pwede rin magkakaroon kayo ng majority kasi papipili mo yung isa pipili sa isa, yung isa pipili sa isa. So, yung isa, walang choice kundi dito or magtanungan kayo ano bang time na masusunod. O, di ba? Pero at least binigyan nyo sila ng option nung umpisa, di ba? Kumbaga, hindi mo sila binabastos, hindi mo kumbaga nire-respeto mo yung time nila, no? Yun yung ibig sabihin doon. Kaya natin ginagawa ito. We respect their time zone, di ba? Siyempre, bibigyan mo ng pagkakataon yung tao na maka-attend ng meeting kasi pasok sa oras nila, di ba? So, yun yung pinupunto natin dito. So, yan. Balik na tayo. Yan. Pwede nyo i-copy yung link na yan. Kunyari, i-email nyo. Yan. Gawa tayo ng email. Di ba? Madali lang, guys. Madali lang. Wala namang masyadong, ano, no? Walang masyadong, kailangan lang yung detalye is kailangan tignan yung mabuti. Kasi oras yung pinag-uusapan natin dito eh. At alam natin na meeting to. Isa ito sa pinaka-importanting bagay sa online. Ah, isa itong pinaka-importante kasi once na nag-set ka ng time at hindi ka naka-attend sa meeting, yun ang ang tawag doon hindi pagrespeto sa tao kasi umattend yung tao, hindi ka umattend sa meeting. Anong ibig sabihin, anong implikasyon nun? Kumbaga, hindi mo nare-respeto yung oras ng tao, which is very disrespectful. So, at ang rason kaya natin ginagawa to ng tama in order for them not in order for them to attend this meeting and also for you to attend as well. 'Di ba? Kung ikaw ang nagsiset ng time, kailangan umattend ka sa time na sinet mo, 'di ba? At dahil ikaw virtual assistant, kung minsan, di naman lagi, ano, kadalasan ikaw ang nagsiset nito, no? Kapag masyadong busy yung tao sa business niya, dahil ikaw yung secretary, ikaw yung maghahanap ng oras para sa meeting nyo. Ikaw yung maghahanap ng kalendaryo para mag-set nito. Yun yung pinaka-importante doon. So, group business meeting. Yon. Hi. So, importante po, pag nagsisend po tayo ng ganito, ilalagay po natin ang email ng mga sasenda natin sa BCC po. Kasi po yung BCC, ibig sabihin po niyan, hindi po makikita ng mga tao kung kani-kanino sinend.
no? Yung CC po, makikita nila kung kanino sinend eh. So we have to use the BCC, no? Hindi nakalimutan ko yung ah yung BCC, pero ang alam ko yung CC is the copy furnished to. Carbon copy. CC, carbon copy. The copy furnished na. Pero yung BCC, pag sinend nyo tong email na to, no? Hindi makikita ng mga tao kung kani-kanino sinend, di ba? So meron secrecy, no? So yun lang kasi pag to kita agad eh, di ba? Oh. Ayan. Hi, we are inviting you for a meeting for this agenda, no? Hindi ko alam kung anong agenda na yon. Bahala na kayo mag-isip ng agenda tungkol sa meeting na yon, but we are inviting them. Kindly choose your appropriate time. Uh, Kindly choose the appropriate time for you to attend. Appropriate time for you to attend. Best regards. Thank you na lang. Thank you. Yan, di ba? Nabago? Siyempre, Grammarly. Oh, pwede nyo ilagay yung name ng client nyo dito. Kasi siya yung tao eh. Kasi kung ilalagay mo yung pangalan mo diyan, marahil di sila ya-attend. So, ilalagay mo yung pangalan ng kliyente mo diyan, no? O kaya yung may mga minsan nakaset yung email nila, may picture-picture pa sila, 'di ba? Nakikita nyo naman 'yon. Tapos ika-copy nyo yung link nyo dito ng doodle.com. 'Di ba? Oh. So, 'yun, no? So, hindi na pag ginamit kasi natin doodle.com, hindi na wala nang back and forth. Mamimili na lang agad sila, no? So, 'yun, tapos na. And another way po pala, no, to do this task. Wait lang, inom lang po ang tubig, medyo na ano yung lalamunan ko. Ah, okay, another way to do this task is to use ChatGPT. No, alam niyo naman po siguro 'to, no, artificial intelligence. This is an AI, no, na pwede kayong tulungan para maghanap din po ng oras, no? Kung natatamad po kayong pumunta kay World Time Body, no? Para tignan yung mga time, pwede niyo naman tulungan humingi ng tulong dito kay ChatGPT. So pwede niyo, "Hi, can you please arrange a time that is appropriate for three different time zones. Can you please arrange a time to meet?" Time to meet. The three locations are in Paris, Los Angeles, and New York City. If you can give us two options, that would be better. Also, make sure that everyone is possible is awake as possible. Thank you. Oh, 'di ba? Yan, gagawin na ni ChatGPT yung makakaya niya. Ayan, ayan, ang bilis niya sumagot.
O, di ba? Okay. Sumagot na si ChatGPT. Sure, I can help you find the two suitable meeting types. Here, a quick rundown of the time difference. Paris is 9 hours ahead, blah, 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 blah. I aim for a time that is within general working hours in each city. LA, New York, Paris. So, yung option 1, guys, nakita nyo, parang tinamaan niya yung ginamit natin na oras, di ba? So, kung hindi tayo nag-world time body, papasok pa rin tayo sa working hours ni ChatGPT. Kaso nga lang po, ang tawag dito, ang sistema po dito kasi minsan pag AI, hindi ako nagtitiwala eh. Talagang tumitingin po talaga ako dito sa word clock, no? Para makasigurado po ako, no? Kumbaga, kung gagawin niyo po yung task na to, ah, kung gagawin niyo yung task na to as a virtual assistant, pwede nyo pong, ang mangyayari po dyan, pwede nyo pong gawin yung gamitin tong tatlo, no? Gamitin tong tatlong application po na ito para, ah, tawag dito, para maiayos po yung scheduling dun sa client nyo, no? Yun lang naman po yung sa akin. Pero, pwede, ito nga, pwede na, di ba? World Time Body, tutulungan lang kayo ni Doodle.com para ma-arrange yung meeting, para makapagpili-pili yung mga tao. Tapos na, di ba? Pero, kung gusto nyo talagang makasigurado, wala kayong tiwala sa gawa nyo, pwede kayong humingi ng tulong sa AI. Kung wala lang po kayong tiwala sa sarili nyo. Hindi, para kasi, ganito kasi yung sistema online. Wala kang katulong, no? Wala ako dyan sa tabi mo. Imagine mo, wala ako sa tabi mo, ikaw lang ang magdedesisyon sa sarili mo. At, at kung merong tutulong sa yung AI, tataas yung confidence mo, no? Tataas yung confidence level mo kung meron tutulong sa yung AI as much as possible, di ba? So, kailangan mo ng tulong sa kahit sino, maparobot man yan, ano, humihingi tayo ng tulong kapag nahihirapan tayo. Kasi nandito yung tools, kaya yan ginawang yung tools na yan para tulungan ka. At kung di mo yan gagamitin, para saan pa yan, di ba? So, yun lang yung pinupunto ko, guys, no? Para at least mapadali yung buhay natin, di tayo masyadong kasi napakalaking tulong po ni ChatGPT sa totoo lang, no? Libre siya, napakalaki ng tulong niya at nagiging master ka pa. Ano? Gumagaling ka gumagaling ka kapag ginagamit mo to. So, yun yung sinasabi ko, no? Last 2021, no, ginawa natin yung virtual assistant training, wala tayong ginagamit na AI, no? Sariling sikap. Pero ngayon, eto na, nandito na yung AI, no? Nirelease na to last year, last year ba? Pwede na natin gamitin to para tulungan tayo, di ba? So gamitin na natin, no? Huwag na tayong mahiya, no? Huwag na tayong maggaling-galingan. Humingi na tayo ng robot tulong sa computer. Kasi mas malaking tulong po kung yung ano, kung gagamit tayo ng mga ganito. So, yun lang po naman. So, yun guys, no? Sana po natulungan ko kayo dito sa first virtual assistant task, which is arranging a meeting. Kaya po hiniwalay ko po talagang tong task na to is para at least makonsentrate itong video na to, no? Na ito lang muna yung matutunan nyo. And on the next video, marami pa po tayong gagawin, ano? Sa susunod na video, tutulungan ko naman po kayo sa mga ibang pang task which are related to this task, no? Related po ito sa task na to, yung susunod na video. So, hinati-hati ko po talaga para at least hindi tayo masyadong mahirapan, makapag-skip tayo, no? And or minsan biyak-biyakin niyo yung panonood para matututo kayo biyak-biyak. Kasi kung gagawin natin lahat on one video, 3 oras na nakatamad yun, no? So, yun. So, yun lang guys, no? Pwede nyo nang isend to sa mga client nyo para kung sasagot man sila, makikita nyo, di ba? So, yun lang po guys. Again po, no? Nakikiusap po ako sa inyo, no? Hit the subscribe button and comment po kung may mga tanong kayo or mag-comment kayo ng reaction nyo, no? Mag-comment kayo ng reaction nyo para at least makita ko naman po na may nanonood po sa atin, no? At may natututo dito sa mga training na ginagawa natin, no? Kumbaga may saysay itong ginagawa natin. Salamat po sa inyong lahat, no? I hope to see you on the episode 3 of the virtual assistant training and see you po in my next video, no? Our next topic, our next topic would be travel task pa rin po, no? Travel task pa rin. Pero ang susunod na topic po,
magbo-book tayo ng ticket, no? We're going to book a ticket, we're going to book a hotel, no? We're going to book places para po doon sa kliyente natin. And that is our third third episode, no, ng ating general virtual assistant training na ginagawa po ngayon. And I hope to see you soon on my next video po. Salamat po. God bless and thank you for watching. Bye-bye.